1950 Chrysler Crown Imperial. Napaka-historical nitong kotseng ito kasi ito ay ang official na kotse o wedding car ni President Ferdinand and Imelda Marcos. Ang original na may-ari nito ay si Ambassador Siquia. Si Ambassador Siquia that time ang kasama sa law firm ni Presidente Marcos. Ang mga may gumagamit lang ng limousine ay talagang kung hindi ikaw ay prominente, may pera kang tao noong time na yon. Nakita ko to ng may 8 taon nang nakakaraan. Inawitan ko yung nagmamayari ngayon dati na ipagbili sa akin. Ayaw pa niya hanggang sa nakita niya yung determinasyon ko para buuin yung kotse, ibalik sa buhayin yung sasakyan. Kaya nagka-interest siya na ibigay na sa amin. Ito yung limousine. So, bubuksan mo siya ng paside. Yun ang isang upuan. Merong tinatawag na jump seat para sa standard sa secretary o security nung araw. Yan. So, ganyan ang pagbukas niya. Ito yung tinatawag na suicide door. Ito ang official car na sinakyan ng Pope noong 1980 na pumunta siya dito. Sumakay lang siya dito sa likod, papuntang airport, papuntang hotel. Nung nagkaroon ng EDSA Revolution, naitago to sa ilalim ng PICC sa maayos na kondisyon. Dangan nga lamang, tinatamaan ito ng tubig, maaring merong nabulok siya. Kaya ito ang susunod naming i-restore. Ito minana na yung hilig na nagsimula sa aking late father. Siya yung original na may hilig sa mga vintage cars na ito. Sa mga tiyuhin ko rin na ganun din na mahilig din sa mga vintage cars. Meragul ko Pampanga, karin ko mimulat karyang vintage cars sa Makanini. Lumaki ako sa Clark. Tumira kami ng mahabang panahon doon. Inabutan ko yung time na nandoon yung mga Amerikano. Nakikita ko yung yung mga muscle car na yan, yung mga full size na sedan. So, parating ini-input sa akin ng tatay ko, ano yung difference ng mga American car, European car, sa Japanese. Kaya ako'y nagkaroon ng interest. Ito ay 1979 na Corvette Stingray. Sikat ito nung araw at hanggang ngayon sa Amerika bilang supercar. Ito ay fully restored na. From top to bottom, ibig sabihin simula sa ilalim, bago lahat. 450 horsepower siya. Actually, pati nga sa suspension nito, Kevlar, kung hindi ako nagkakamali, in-order namin sa Amerika. Basic na makina pa lang, nasa $15,000 na. Ito kasing ganitong vintage na sports car, malaki ang pagkakaiba sa mga modelong sports car. Unang-una, medyo may kabigatan siya sa clutch at saka yung cambio niya hanggang 4-speed lang. Pero sa tulin naman at sa gaan, mabibigay niya yung performance ng gusto mo. Iba ang karakter ng luma. May karakter sila, depende sa luma. No? Sa Japanese car, iba yung karakter niya. Sa European, meron din siyang sarili at ang American car. Iba siyang gamitin, iba siyang tumakbo. Merong kang mararamdaman na kakaiba kapag vintage ang gamit mo. Ang pag-vintage ay para lang po sa mga ngayon. Hindi. Kahit yung ordinaryong tao, dapat ma-educate sila, lalo na ngayon, marami na ring Pilipino na may nagkakapera. Depende lang sa paraan ng pagre-restore at paggawa ng sasakyan upang para hindi ka masyadong mapamahan. Mga kinokolekt kong sakyan, yung mga galing sa per kilohan na kinakatay ng sakyan. Nire-restore ko ng sakyan yung mga
cheap restoration lang na pwedeng na pwedeng iremedyohan pa. Iba-ibang sakyan na luma. Kung tinatawag nila yung basura, kinakantsawan ka sa daan na sabihin sa'yo posporo pag natirik ka. Yung pag nakita nila, pag nirestore mo, DIY lang, maangasan sila tapos mapapansin nila sa daan. Umpisa ako April last year. So every day ng umaga hanggang alas 11, doon sa harap ng bahay ko ginagawa. So 6 months siguro, maabot ng 6 months bago na kompleto kong ganito. Naka mga magkano kayo rap? Nasa 45 na ngayon kasi palit na ako ng brake master nito Kung sa tingin niyo sir, kung pinagawa niyo po yan sa shop, tingin Sa niyo shop? magkanong aabutin po niyo? Pag sila, hindi ko alam kasi talagang baka nakakatakot kasi sa ibang mekaniko Alam mo yung sirani ko na tinatawag. So, baka sa ibang mekaniko to, abot ng pati pintura, nasa 80, ganun to. So parang nakakalahati kayo ng... Nakaganon na nga. Cheap restoration nga yung ginawa ko rito Kung pintura pa lang nito, mahal na ng pintura nito, saka latero mahal na Saka yung makina, baka yung makuha ko pang mekaniko, mga loko-loko. Wala ng isang barkada ko yung makina niya, sinira lang nila, tapos 40,000 hiningi sa kanya So sira pa yung sakyan niya. Gumastos pa siya ng 40,000, bumili pa siya ng bagong makina, another 30,000. So mahal. Ano ang kailangan i-repair dyan sa makina? Unang-una, yung karburador, kailangan ibaba yung karburador para mababad sa thinner, matanggal yung mga corrosive na bumara. Oo, nung araw kasi yan ang mga size dahil nga mas marami pa ang rough road kaysa sa matinong kalye. Kaya malalaki ang gulong. Yung mga unang American car, masarap ang riding comfort niya kasi yan ang isang nawala sa mga sasakyan ngayon. Yung riding comfort ng mga sasakyan ngayon, kahit American car pa, iba na kaysa sa mga nauna. Yung nauna, para ka lang nakaupo sa sopa. Sa Pilipino, dalawang klase tao. Meron yung marunong tumingin doon sa gamit na hawak niya at merong hindi marunong. Pag marunong tumingin, marunong masinop, talagang itinatabi. Yun, marunong. Ngayon, yung kategory naman na hindi marunong, nandyan lang yung luma, walang halaga sa kanya Akala ngayon ng mga may lumang gamit, porket may luma siya, mahal na kagad. Kasi may kategory rin na desirable saka not desirable, ganun Ako, hindi ko alam naman lahat yan Napag-aaralan. Bawat bagay, kung gusto mo bigyan ng focus, pag-aaralan mo lang yan. Bilang Pinoy tayo, napakagaling natin Ako lang, on my own, for example, walang, yung may nire-restore ako isang kotse, yung kliyente, may pera naman to buy the parts that we need. Ang trouble dahil luma, walang mabili. Ang gagawin namin, we will fabricate. Ganun ang Pilipino, very ingenious. Sa totoo lang, hindi pa kompleto ang tools namin. Manual tools lang kami, pero nakakapag-compete tayo sa gawa ng modern tools sa ordinary tools. Pag pinagdikit mo, parehas din ganun. Oo naman, isang katangian nating Pilipino, tayo ang may pinakamagaling na manggagawa ng kotse in terms of paglalatero at pintura. Hindi nga lang tayo nagkaroon ng mga kagamitan kagaya ng nasa abroad, pero sa craftsmanship ng galing ng Pilipino ay hindi tayo kayang pantayan ng ibang nasyon. Talagang yung dulong natin, pwede nang makipagkompetensya sa dulong nila. Tayo pa, na walang modernong gamit, I could say, gano'n. Tipid system pa, gano'n. Sa kanila galing yung mga auto ngayon, mga American cars na yan, sa kanila. So,
they have all the parts na nandyan, nasa tabi lang nila. Sa atin, wala. Pero, kaya natin sila sabayan. Ang iba sa atin, na napansin ko sa mga nakita kong nag-vintage, itinago nila sa mahabang panahon na kotse pa ng original na pamilya. Kasi napansin ko, 15 years ago, 20 years ago, nung ako itinitrain ng father ko, bibihira ang may nag-appreciate ng vintage o yung mga old school o old cars. Kasi ang katwiran ng napansin ko noon, sinasabi ng mga tao, mga kaibigan ko, ay, kotse ni Mark, luma yan, bulok, titirik tayo niyan. Ganon. Yan yung mentalidad nila. Hindi kagaya ngayon dahil nga nakita nila yung halaga ng vintage, tsaka impluensya na rin ng mga napapanood sa abroad na ganun pala yung mga kotse noon, magaganda. So kaya marami ring nagka-interest na mahilig sa vintage cars ngayon. Ito ngayon, papunta tayo dun sa yung kinuha ko na 1950, tsaka meron pa siyang mga ibang sasakyan na binebenta sa amin. Kung interesado kami na ang magtuloy na restore yung 1927 na Durant, tsaka yung Daimler doon na 1930s.